Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kalikasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kalikasan, handog ng Diyos sa tanan. Halina't magkaisa sa Maria na pagdiriwang papagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng poong may kapal na ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Andres upang laging matibay ang pananampalatayang handog buhay sa pakikisa sa pagpalaganap ng aral ni Jesucristo tungkol sa paghahari ng Diyos. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ano ibig sabihin ng pagtawag? Kabutihan, kabanalan? Oo, upang maging saksi ng lahat ng tinawag ni Jesucristo sa mapagpalang kanyang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At tayo din ay patuloy tayong tinatawag. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon ating Diyos sa iyong langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bagong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw na magang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral ng mga siwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy na pawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayaan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napakikinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila, sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila, at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila,
Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Maligayang kapistahan ni San Andres sa mga kilala at the Circle of 12 ng ating Panginoong Jesucristo. At ito sa ating mabuting balita, ang pagtawag hindi lamang sa kanya, sa kapatid niyang si San Pedro o si Simon, at hindi lamang magkapatid sa Santiago at si Juan. Ito ang bibigyan natin ng daan sa ngayong kapistahan ni San Andres Apostol na pinagdiriwang sa buong mundo. At ito rin magiging pagdiriwang na ating pong Santo Papa sa Roma, ang halaga at kahulugan ng pagtawag na ito na siyang nagbibigay halaga sa atin ding lahat na tayo ay naging alagad ng ating Jesucristo sa sakramento ng binyag at kumpil. Meron din tayong pagtawag sa ganitong misyon o maraming tawag sa atin upang ganapin natin ang ating buhay pananampalataya sa pamamagitan ng salita at gawa ng ating Jesucristo o sa pamamagitan din ng pagsunod natin sa kalooban ng Ama. Himayin natin ang ating mabuting balita ngayon at kung anong kahulugan nito at anong dating nito para din sa ating tayo din itinatawag upang mamalakaya ng tao, manghuli ng tao. Kaya mga manalig itong ating Jesucristo, naglalakad siya sa lawan ng Galilea, yun ang facing port ng mga Hudyo. Marami silang nakukuhang mga isda doon at talagang walang hindi nakakakilala kay Simon Pedro. Batikan yan sa pangingisda, di ba? At maraming silang makakakilala at ang kanilang pangisda ay para sumuporta sa kanilang mga pamilya. May mga pamilya ang ating mga alagad nung sila tinawag ng ating Jesucristo at sila ay naghahanap buhay. At hindi lamang sa pamilya, kundi sa mga bibili pa rin ng mga isda sa kanila. At hindi lamang iba, pinamimigay na lamang kapag napakarami nilang huli. Alam nila all throughout the year kung saan naroon ang maraming kumpulang mga isda. Alam nila na taghirap na walang isdang makukuha o kaya ay talagang sikap lamang at nang may masipag na tagahuli kung may kasalatan ng mauhuli mga isda. Kaya itong ating Jesucristo, sa palagay ko, kilala na ni Kristo itong mga taong itong binabanggit ngayon sa ating mabuting balita. Si Simon Pedro, at ang kapatid na si Andres, nakapistahan ngayon, ang magkapatid na si Juan at si Santiago. Kilala ng ating Jesucristo sila. At hindi basta lamang pumili ng kung sino-sino na lamang ay tininan muna ni Kristo siguro. Siguro tininan niya kanyang pamilya, mga background ng mga taong ito, na sila mga mangisda o at hindi sila basag ulero na talagang dibdiban ang kanilang hapaghanap buhay. Talagang may mission sila sa kanilang pamilya at sa sambayanan, sa kanilang ipinagbibilong mga isda. Hindi basta lamang kumuha si Kristo, ikaw, halika, di ba? Ay kilala na niya. Maraming kakilala si Jesucristo at yun ang lugar na kanyang kinalakihan para pupunta sila sa lugar na yon. Marami pang mga kasaysayan sa mga lugar na yon at siyempre sa may lawa ng Galilea ay nagiging nagkakakilala sila. Ito na ngayon
ang ipinahayag sa ating mabuting balita. Alam ba ninyo, bago pumili ang ating Jesucristo, maigting siyang nanalangin. Sa mabuting balita, pinapahayag yan magdamag na si Kristo nalangin nang siya'y bumaba sa bundok, doon niya tinawag ang kanyang mga alagad. Sapagkat ipinapahayag the great importance of the mission of our Lord Jesus Christ, that He has to be in deep prayer. Siguro sabihin ni Kristo sa kanyang mga panalangin, makapili nawa ako ng mga alagad na maging karapat-dapat at maging kaaya-aya ang buhay at upang makatulong niya upang ipalaganap ang aral ng mabuting balita. Ito siguro mga pinapanalangin ng ating Panginoon. Kaya nung siya inanalangin magdamag, nung siya bumaba sa bundok, doon niya iniisa-isa ang kanyang mga higit na mga kakilala, maraming kakilala, at pumili siya ng 12 alagad. Ito ngayon, ang unang bahagi natin mabuting balita nating bibigyan ng halaga, talagang kinilala ni Kristo at kilala ni Kristo ang bawat isa upang sabihin na sa puso't kalooban na ang Diyos ay nananahan, ay tumitingin sa kaibuturan ng puso at kalpong kalooban ng tao upang makita ko ano yung pangloob na kaanyuan na ipinakikita sa panglabas na itsura ng tao. Di ba? Minsan ganun ang pakakilala natin sa tao. Ay, mabuti ang taong yan. Ang kanyang mabait siya sapagkat ang kanyang kalooban ay nakikita ang kanyang buong pagkatao na inilalarawan sa kanyang panglabas na itsura. Di ba? Napakaganda na talagang tumitingin ang Diyos sa puso at kalooban ng tao. At tumitingin din siya kung ano yung nasa puso at kalooban na ipinapahayag ng inyong pagsalita, ng inyong mga aksyon, sa inyong pakikitungo upang sabihin, maganda yung taong yan, mabait ang taong yan, magandang makitungo, di ba? Siguro sasabihin ni Kristo, oo nga, maganda nga, pero masisipag din ang taong ito. Sapagkat alam nila kung ano yung pangingisda, alam nila kung ano pangailangan ng kanilang pamilya, ng kanilang pinagbibilhan, at ito yung kanilang ikinabubuhay. Sa ganung mga bagay ba, kaya pumili sila ng unang 2 alagad, si Simon na tinawag na Pedro at ang kapatid niyang si si Andres. Tingnan natin, detalyihin natin. At sila'y naghahagis ng lambat. Na ibig sabihin ito sa ating malalim na kahulugan, may ginagawa sila sa kapakanan ng kanilang pamilya sa paghahagis ng lambat na alam nila na ito ang manghuhuli ng isda. They're doing things for the sake of their family, for the sake of their loved ones. Upang sabihin tayo din, tinawag sa ating mga pagiging profesional, tinawag tayo sa isang napakagandang tungkulin, tinawag tayo sa isang napakagandang proyekto na dapat nating ganapin. Nakikita ng Diyos ang nilalaman ating puso for the sake of our families, our brothers and sisters, for the sake of other people, na hindi na nila tinitignan ito ng makasarili niyang puso't kalooban. Tingnan ninyo kung tumingin ang ating Panginoong Diyos, di ba? Upang sabihin, busilak ang iyong puso na naghahangad sa trabahong ito para sa kapakanan na hindi na nila inaalintana ang kanilang sarili. Just to give oneself to others, not mindful or not undertaking purposely well kung ano talaga ang ikabubuti nito sa kanyang buhay. Di ba? Kaya ang kanilang pangisda, paghahagis ng lambat na ito, nakita ng ating Jesucristo, this is for the sake of my family, of other people, not minding my own personal want, personal way of life. Diba? Bang sabihin, bait ng tao ito, hindi siya makasarili. Ang kanyang ginagawa ay para sa kapakanan ng kanyang kapwa. Oo. Pagkatapos, narinig nila ang pangalan ni Kristo. And this is not the first time that they have heard the word Christ of Nazareth, Jesus of Nazareth. Not the first time. Hindi nila ito ngayon lang nila nakita si Kristo. Halika nga,
Halimbawa, natawag kita, sumunod ka sa akin. Hindi ganoon. They have been known by our Lord Jesus Christ. At itong kanyang mga salita, may ako nabasang mga komentaryo dito, yun daw dating ng salita ni Kristo, no, umaalingaw-ngaw, merong dating sa kanilang puso't kalooban. Yan daw ay talagang ang kanyang mga salita ay hindi mo pwedeng pasubalian. May mga ganun din tao, di ba? Ako lumaki sa tagang di dapat pasubalian ang sinasabi ng aking mga magulang, aking mami at daddy. Ang mga salita nila ay tumataginting sa akin. Ang mga utos nila ay may pitak sa aking mga puso. Parang ganun ba ang dating Hindi mo pwede silang talikuran, kundi pakinggan ang kanilang sinasabi, ang kanilang pinapahayag, sapagkat may kahalagahan ang kanilang mga salita. Ano pat, narinig nila si Kristo at sabi, sumunod kayo sa akin. At sabi ng mga alagad, ano ba nangyari talaga? May ditating ang kanyang mga salita upang tumalima tayo, sumunod tayo sa ipinapahayag, sa pagpaanyaya ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga ba, at noon iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus sapagkat may ibang dating ang kanyang may pinahayag. Bigyan natin ng daan ito sa pagnilay-nilay natin. Ang salita ng Diyos ay may taginting na dumarating sa ating puso't kalooban upang hindi dapat ito pasubalian, but to give more importance in its meaning and its way of life for all of us. Kaya hubugin natin ating ganitong kaalaman na mga salita ng Diyos ay may halaga at kahulugan, may dating sa ating puso't kalooban upang tayo ay sumunod sa may pinapahayag na salita ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. At iniwan nila ang kanilang mga lambat, iniwan nila ang kanilang pagiging mangingisda, sapagkat sinabi ni Kristo, mula ngayon, hindi na kayo mangingisda, kundi mamamalakayan na kayo ng tao. Walang tanong-tanong, sapat alam ni mga alagad kung ibig sabihin ng mamamalakayan na kayo ng mga tao. Pero ibig sabihin, hindi pa lubusan ang kanilang pangunawa dito hanggat hindi nila nararanasan na mabuhay kapiling ng ating Panginoon Kristo at pagtatugubilin ni Kristo. Maraming tinugubilin si Kristo, maraming hinubog si Kristo sa magandang kaalaman sa buhay pananampalataya. Alam ba ninyo na buo lamang ang kanilang misyon noong si Kristo ay namatay sa krus. Sa kanyang muling pagkabuhay, doon nila na pagtanto ng mga alagad, ito pala ang kahulugan ng pagtawag sa atin. Ito, ngayon tayo magsisimula ng kanyang misyon. Ipagpapatuloy natin ang iniwan ni Kristo o binigyan ng halimbawa ni Kristo. At tayo ang susunod na magpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayong si Kristo ay wala na, pero ang kanyang masalita ay may iba yung dating sa aking puso't kalooban. May alituntunin na dapat kong ganapin. Kaya hindi ko maaaring talikuran mga ganito. Ano pa, yung dating na kanyang mga salita ay may puwersa para ako ay sumunod sa Kanya, na ipagpatuloy ko ang iniwan ni Kristo tungkol sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Sa ikalawang bahagi, alam ko, yan din ang sistema, yan din ang sequence ng mga naganap na pangyayari. Nung tinawag naman ni Kristo, hindi ba, sa pagpatuloy na Kanyang paglakad sa lawa ng Galilea, nakita niya si Santiago at si Juan, magkapatid din ito, na talagang sila ay naghahayuman ng inaayos niya kanilang mga lambat, naghahayuman sila ng lambat, tinawag din sila na ating Panginoon Kristo at agad iniwan nila ang kanilang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa ating Panginoong Kristo. Sabihin ni lahat na iniwanan ng dalawang ito, iniwan niya ang kanilang amang si Zebedeo, di ba? At saka yung kanilang nanay, at iniwan ng lambat, iniwan nila upang sabihin iba ang paggagawa ni Kristo sapat may dating ang kanyang mga salita na hindi dapat pasubalian. Mahubog nawa tayo sa ganitong mga panukala ng mga alagad ng sila tinawag ng ating Panginoon Kristo. Una,
May dating ba ang salita ni Kristo sa ating puso at kalooban? May diwa at kahulugan ba ito na talagang may dating ito na hindi dapat pasubalian? Kung wala, makita natin nawa at ito'y hilingin natin. Pag nagsalita ang Diyos, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos sa Biblia, sa Ebanghelyo, pag tayo dumado ng misa, ano ang dating nito para sa atin? May halaga, kahulugan, makabuluhan ba? Meron ba itong magandang dating sa ating paghubog, sa ating puso at kalooban, sa ating ugnayan sa isa't isa, sa ating mga gawain, at napakarami pa na may diwa at kahulugan ang salita ng Diyos. Ikalawa, kung ano ang dapat nating talikuran sapat ito ay hindi maganda para sa atin. At kung ano dapat nating ilandas sa buhay natin ito. Tinalikuran nila ang pangingisda at limandas sila sa panawagan ni Kristo, sumunod kayo sa akin. Ganito rin ba ang ating magiging saysay ng buhay? Lalong-lalo kung tatalikuran natin ang makapipinsala sa ating buhay pananagutan o ating buhay pananampalataya, kung hindi may pagpapanibagong mangyayari sa buhay natin sapagkat natuto tayo sa ating lumang pagkatao at ibig ng ating Panginoon, tahakin natin ang tunay nating pagkataong tayo'y tunay na nilalang ng Diyos. At ikatlo, may dating ang mabuting balita na talagang ito'y panghahawakan at talagang susunod tayo, hindi maaari hindi tayo sumunod sapagkat ito magbibigay kaaliwan sa atin. Ito magbibigay ng lalong makahulugan sa ating buhay at magbibigay tayo sa atin ng tamang direksyon sa buhay. Ano pa hangarin natin? Napakaganda ito yung katlong ito. The right way of life is now presented unto us by the Lord. Nothing at all to be remorseful of, to remorse, but to accept in reality how good the Lord is for my sake and for the good of our community, so that we listen to Him at sumusunod tayo sa lahat ng Kanyang mga paliwanag at pahayag ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at tayo'y manalangin upang lahat natin pagtibayin ang halaga at kahulugan nung tayo'y binyagang tinawag na ating Jesucristo para sumunod sa Kanya at talikuran ano pa mang hindi makabubuti sa buhay natin at tunay na ipapahayag, Jesus, Ikaw ay kapiling natin at sumusunod kami at susundin namin ang iyong kalooban. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Ating tutugon, Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin. Panginoon, dinggin po ang aming panalangin. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao, naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga naliligalig, at ang mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
Dito po natin itataas ang naglalaman ng ating puso't kalooban sapagkat may bahagi ang Diyos sa buhay natin at pagpapala na patuloy tayong kanyang tinatawag sa matuwid na buhay at pagbibigay halaga ng aral ni Jesucristo ay ang ating paglilingkuran sa isa, pagkalinga at upang ang mga panawagang ito'y tunay na maging daan sa ating pang-araw-araw na buhay. Digin mo nawa ang itong aming pagsusumamo, Ama, at pagkalooban mo ng kalakasan upang iwan namin ano pa mang buhay sa kadiliman at kami sa matuwid na pamumuhay ng alang sa aral ng mabuting balita. Kaya ang lahat na ito ay hinihiling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Pag-aalay namin sa daay kalugan mo, isang bayan na nagpupug ay nagmamahal sa'yo. Sa inyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na inihahain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Ernesto na aming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si San Andres, at lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Halina tayo'y mamamalakayan ng tao, pang ipagdiwang ang kaligtasan, ang paghahari ng Diyos dito pa man sa lupang ibabaw. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mamasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipayan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Pinoso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapahalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaisa niya sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento at sa ating pong pagtatanod kalakip ang ating pong panalangin. At sa huling ating pagnalangin sa pagdulog sa Diyos, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain ng pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Jesus, halina at kami tulungan. O Panginoon, magpadali ka sa iyong pagtawag. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at nang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan.
Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem del cielo, prestatisti eis. Ave delectamentum in se avente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudeter sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan.
Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao na Purihin ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin altar. ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,